For today's video mga ka-livestock, pag-usapan natin ng isang uri ng sakit na kadalasan tumatama sa inahing baboy natin o kaya dumalaga na nagbubuntis. Although this type of disease hindi nakakamatay sa inahing baboy at dumalagang baboy natin. Yung pinupuntarya lang talaga niya dito yung laman ng sa sinapupunan niya. At bago natin yan tatalakayin, please don't forget to subscribe to my channel mga ka-livestock at pakipollow na rin po sa Facebook ko na Charles Sirip.Nokne. Ano bang sakit na ito mga ka-livestock na binabanggit ko? Ito po ay tinatawag na porcine parvovirus mga ka-livestock. Iba din yung parvo sa aso. Ang parvovirus po ng baboy, ang tumatama ito doon lang talaga sa mga buntis na inahing baboy natin. Biruin natin mga ka-livestock na 116 days tayong maghihintay. Tapos hindi natin mapansin na tinamaan na pala siya ng parvovirus kasi normal lang din yung pagbubuntis niya. At wala tayong makikitang nawawalan siya ng ganang kumain. Usual lang din. Tapos lumalaki din yung tiyan niya. At saka yung iri niya lumalaki din kung malapit na siyang manganak. But magtaka na lang tayo na nung time na mag-anak na siya, nanganak na siya ng mga bulok at kulay putik, mummified kung tinatawag, at saka mayroon ding tinatawag na stillbirth na buong buo na talaga yung biik pero patay nung iluwal siya. Meron ding mabubuhay pero career talaga sila mga ka-livestock. Kalaunan hindi sila makasurvive, mamamatay din sila dahil sobrang manghina ang mga biik natin pag tinamaan talaga ng parvovirus yung inahing baboy natin. At ano ba ang sanhi nito ng parvovirus mga ka-livestock? Unang-una sa maruming kulungan nila mga ka-livestock na hindi natin regular na nalilinisan, lalong-lalo na sa pagkainan nila. Parang may sobra ng madumi. Yun. Kasi ang parvovirus mga ka-livestock, napakadaling mabuhay. Nasa paligid lang kasi yan. Pag kulang tayo sa management ng kulungan natin, wala tayong ginagawang paglilinis, disinfection, yun, tatama yun. At ibang sanhi din yung daga o kaya pusa na makakapasok sa babuyan natin na sila iihi doon saka magtae, so makakain ng mga alaga natin, so magkaroon sila ng ganun kasi talaga sila din yung isang courier ng sakit na ito. At saka yung ibon na kumakain-kain ng tira-tirang pagkain ng baboy sa ibang farm at saka dumapo sa atin, nagkain-kain din doon sa atin, nakapasok, isa din yun sa sanhi ng parvovirus na ito. At isa sa pinaka cause din nito is yung transmitted disease ito mga ka-livestock. Galing sa ibang bur na courier siya ng parvovirus dahil nga yung backyard na mga bur na siniserve sa iba't ibang lugar nagsampa din sa atin
may parvovirus yung nasampahan niya, so itatransmit niya yun sa sa baboy din natin. Yun yung pinaka-delikado din mga ka-livestock, at saka close contact ng ibang hayop sa hayop natin. So kung maaari, iwasan natin na magpapasok ng ibang hayop sa babuyan natin, o kaya i-isolate muna natin bago sila tuluyang kumbaga free na sila sa wala ng panganib na ma-immune na sa isa't isa. At yun nga, paigtingin talaga natin mga livestock ang biosecurity na gagawin natin sa kulungan natin, na regular nating lilinisan yung pakainan saka yung dingding. At saka yun nga, kung maaari, walang makakapasok na manok o kaya iba't ibang hayop sa babuyan natin. Kasi pag tumatay din yung manok mga ka-livestock na makapasok sa backyard pens natin, kakainin din nila yun. So isa din yun sa cause ng ganun, sa pagkalat ng sakit. At mainam mga ka-livestock na magkumonsulta tayo sa mga veterinaryo o kaya technician, o kaya magtanong-tanong tayo sa mga agribit kung ano ang magandang igamot dito. Kung itong inahin ko mga livestock na makikita natin sa kaliwa, tinamaan ito ng parvovirus 2 beses na. At ang ginagawa ko lang, yung unang tinamaan siya, first parity sana niya yun, patay talaga lahat. Ginawa ko lang, tinurukan ko ng oxytetracycline base tsaka penicillin base. At hindi paglampas ng 5 araw, nag-hit siya, pinasampahan ko, na-consummate yung breeding, sa awa ng Diyos, nag-anak siya, buhay lahat. At nung pangatlong bisis, ibang bore na naman yung ginamit ko, tinamaan na naman siya ng parvovirus nung nag-anak siya mga ka-livestock. Patay talaga lahat. So napakalaking dagok talaga ang parvovirus. So pinabactris ko yung bore na ginamit ko. Siguro siya din yung main carrier ng parvovirus, kaya iniiwasan ko na yung bore na yun na gagamitin pa. At yun nga mga ka-livestock, dapat mainam tayo, mapagmatsyag tayo, i-bactris talaga natin kung yung mga magagandang bore na walang sakit. Kung maaari, meron tayong bore. Pero kung kakaunti lang yung alaga natin, wag din tayong mag-alaga ng bore dahil kakaunti lang yung inahin natin. Dahil hindi rin kaya yung cycle, sayang, matambay yung bore natin. Pag meron na tayong alaga ng 5 sow up, pwede nang mag-alaga kahit isang bore lang. Kasi hanggang 20 yan, kaya niya yan, isang bore lang yun. At yun nga mga livestock, ang dapat nating gawin dito, kung wala tayong bore at saka natatakot din tayo na mahawaan ng parvovirus yung alaga natin, mag-EI na lang tayo. Kukuha tayo ng semen sa mga EI center na merong magandang klase at safe sa mga sakit yung alaga natin, at saka yung semen ng bore, nang sa ganun
safety talaga. Hindi tayo dadapuan ng ganong sakit. Hindi masayang yung breeding natin. At wag lang din tayong matakot dahil hindi naman ito nakakamatay sa inahing baboy tsaka dumlagang baboy natin. Yun nga, normal lang din yung pagdadalang tao nila. Pero hindi natin mamalayan yan. Mapansin na lang natin yung pag-anak nila, wala na, patay pala. Patay lahat. Pero pag may tayo, may mga gamit tayo, kagaya ng detection ng pagbubuntis, mas mainam din. Kasi madidetect yung hininga ng mga biik doon sa ilalim, tsaka yung galaw nila doon. Pag walang galaw, pag natin, di malalaman natin na patay lahat. So hanggat maaari natin, maagapan natin or kaya pursahan natin siyang paanakin, turukan siya ng mga oxytocin o kaya mga antibiotic para iluwal niya yun. At yun nga, wag lang din tayong mabahala dahil hindi naman talaga ito nakakamatay. At may mga bakuna dito, pero mahal talaga mga ka-livestock. Kung kakaunti lang yung alaga natin, parang mabigat talaga sa bulsa at manghihinayang talaga tayo. At yun nga, gawin lang natin, turukan siya ng amoxicillin o kaya penicillin base. Effective na yun na puksain yung mga virus tsaka bakterya sa katawan niya. At yun, regular din tayong mag-disinfect talaga at tsaka kumari yung mga chinilas tsaka yung boots na gagamitin sa mga tauhan natin o kaya tayo, intended lang talaga doon pang babuyan, hindi kung saan-saan nakatapak. Nang sa ganun, makontrol natin ng virus, hindi siya kakalat. So, yun, kung mainam, magbakuna talaga before breeding. That's all mga ka-livestock. I hope may nakuha kayong konting kalaman sa lahat ng mga sinasabi ko. Happy livestock farming po sa ating lahat.